Bobby Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. P. Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po na ating mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo? Ngayon pong happy Wednesday afternoon, Simbang Baclaran. Ika-20 na po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 20, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito sa Public Service Hour. Syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon, tuloy-tuloy na public service. Ngayong hapong ito, maya po pag-usapan natin yung Ebola alert ha. At kausapin po natin ang ating mga eksperto tungkol po dyan. Ano bang Ebola virus disease, o yung EVD na tinatawag. At bago po yan, ngayong hapong ito, ay bibigyang daan po natin yung ating pong team operation tulong para po sa ating handog na mga groceries para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na ngayon yata yung mga chuper tayo ng jeep tama ba Ellen? Ayan, so standby lang, hilang tayo ng signal, agad-agad ipapasok na natin. Sapagkat mamaya pag-usapan natin dahil ang Department of Health pinaigting pa nila yung pagbabantay po sa mga border po ng ating bansa. Dahil nga po dun sa banta ng Ebola virus. At alamin natin sapagkat nagdeklara po ang World Health Organization, WHO, bilang public health emergency of international concern. Yung pagkalat ng tinatawag na Bundibugyo strain, tama ba? Ayan, ng Ebola virus
Yan po sa Congo at maging sa Uganda. So nakaalerto po ang Bureau of Quarantine sa mga paliparan natin at maging sa mga pantalan sa mga seaport para sa mas mahigpit na border screening sa lahat po ng mga papasok sa bansa para matiyak na hindi makapasok sa atin yung Ebola virus. Particular dito sa ating bansang Pilipinas. Sandali lamang. Nakaredy na? May signal na ba tayo? Okay, nakaredy na. Puntahan na muna natin ang ating team operation tulong para po sa pamimigay ng ating munting handog sa hapagkainan ng ating pong mga tsuper. At yan po ay sa harap ng ating nararanasan pa rin pong taas sa presyo ng gasolina, na taas sa presyo ng mga bilihin. Diba? Kahit nga sinasabing hindi daw tumataas, totoo naman sadya tumaas na diba? So dyan tayo sa Quiapo, Maynila. Puntahan natin ang ating team operation tulong Aiza Gabriel. Nasaan kayo ngayon, Aiza? Magandang hapon sa inyo. Yes, Miss May. It's mainit at maalinsangan na hapon sa lahat ng ating mga taga-panood at taga-nig ngayong araw. Nandito tayo ngayon sa Quiapo, Manila para makipagkwentuhan sa ating mga kuyang tsuper kung saan sa kasalukuyan etong apat na mga kasama natin ngayong araw ay mga masisipag na nakapila dito sa tumpok na mga jeep ngayon dito saan ruta nyo, kuyang? Plaza del Carmen. Plaza del Carmen. Ruta SM San Miguel Ikot. Hindi, ruta. Plaza del Carmen. Plaza del Carmen. Ayan, Plaza del Carmen para ng Legarda, tama po ba? Legarda, CEU. SM Manila. SM Manila, yan. Legarda, SM Manila, City Hall, Miss May, ang ruta ng ating mga kasama, kuyang driver ngayong araw. So, ibig sabihin, habang sila ay siesta time ba nila? Kasi napakainit ng panahon, kaya natin sila kakwentuhan ngayong hapon. Ano-ano mga pangalan ng ating mga kuyang driver, kuyang tsuper, ng mga public utility vehicles like public jeepney, Kuya, ano po ang pangalan? Hernani. Kuya Hernani. Eslopor. Eslopor. Kuya Hernani. Alan Bonoy. Kuya Alan. John Louis Espinosa. Kuya Louis at Ryan Espinosa. Kuya Ryan. Ayan. Pero magkakapatid? Magkapatid ba sina Kuya Ryan at si Kuya anong pangalan? Kuya Ronnie. Magkapatid, Miss May. Oo nga, di mo alam magkapatid pala yung katabi mo. Tignan mo naman, Miss May, ang katawan, hindi mo mapagkakailang magkapatid nga sila. Ang Kuya Louie. Maaga lang ako napagod. Maaga napagod. Pero sige, makipagkwentuhan tayo sa iyo, Kuya Louie. Kuya Louie, kumusta naman ang pamamasada ngayong araw? Okay naman, kaya lang talagang sobrang init. Tiis na init talaga, tsaka maalikabok kasi ginagawa yung kanal sa City Hall. Apektado kami nung ginagawang drainage. Paano ang nagiging diskarte mo niyan? Maalinsangan, mausok Ay, wala. Talagang tiis ka lang, tapos gagamit ka lang ng face mask para makaiwas ng konti sa alikabok. Ganun lang. Kada parada ron, face mask ka lang para hindi ka masyado sa alikabok. Iwas alikabok. Eto si Kuya Hernani naman. Kuya Hernani, nakailang ikot ka na ngayong araw? 6 pa lang. 6 pa lang. Kumusta naman ang biyahe? Maganda ba? Ay, pangit ang biyahe ngayon kasi wala na po pasok. Magtitis lang kami para makabili naman ng bigas kaunti. Pwede na may panghapunan. Para namang naiiyak si Kuya Ronnie niyan. Tama ba si Kuya Ronnie? Naiiyak habang nagkukwento. Oo, kasi wala nang maiuwi. Magkano pa po ba naiuwi ninyo, Kuya Ronnie, sa inyong sa inyong misis? Para totoo. Para makauwi man lang konti, pwede na. Para bukas naman, pag biyahe uli, meron uli. Magkano po yung konti, Kuya Ronnie? Magkano yung konting naiuwi ninyo at yung nakakapag-uwi pa kayo ng marami? Na magkano? Kasi walang pasok po ngayon, mapatalan, 500, pwede na po yun. Oo, babawas na po lahat yung gasolina dun sa 400 o 500. Labas na po yung gasolina at yung boundary po. Kayo ba, Kuya Angel? Opo. Yung inilalabas niyo po ba na jeep ay sa inyo rin ba? Hindi po, nagkikilabas lang po. Nagbaboundary lang.
Ay, lahat naman. Paano yan, Kuya Hernani, ngayong mataas ang krudo, 'di ba? Tapos sabi mo nga, medyo mahina ang biyahe natin dahil walang estudyante. Paano po nagiging diskarte nyo? Ganoon. Automatic palagi yung ganyan. May natitira na pang gasto sa bahay. Hindi nawawala mga 500. Oo. Di po ba nagrereklamo si Mrs.? Ano sabi ni Mrs. pag halimbawa inabot nyo 500 pesos? Kunyari, paano nyo ba inaabot, Kuya Ronnie, kay Mrs.? Tiyagaan lang kasi walang pasok. Oo. Anong sinasabi mo kay Mrs. pag inaabot mo 500 pesos? Paano mo inaabot? Mrs., ito lang kita ko, matraffic, mahina, walang pasok. Anong tawag mo ba kay Mrs.? Honey? Anong tawag? Anong tawagan niyo ni Mami? Wala, pangalan lang niya. Josephine, ito ang pera ko. Oh. Ang sagot sa'yo? Ang sagot sa'yo? Ay, pagtsagaan mo lang kasi magpapasukan na. Oo. Ang sabi sa'yo, pagtsagaan mo na yung pagbiyahe. Kasi minsan sabi ko, ayaw ko na lumabas. Walang kinikita. Hindi, magtsagaan mo. Walang kakain ng mga anak mo. Oh, at least si Mrs. ma-understanding pa niyan, ha. Hindi nagrereklamo dahil pag abot mo ng 500, yung iba daw 'di ba? Saan ka kasya yan? Paano natin pagkasyahin yan? Wala bang ganon? Wala na po kasi mayroon pa naman tumutulong sa akin na anak ko. Okay. Mabuti naman. Mabuti naman po kahit papaano, no. Oo. Ayun. At least, bati kayo ni Mrs. Bati mo. Oo. May sinasabi kanina, nung tinanong mo si Kuya Hernani, no, sabi mo, 'di ba, ano ang ginagawa o salubong ni Mrs.? Ano sabi mo, Kuya, pag nag-aabot ka ng entrega, anong ginagawa ni Mrs.? Samahan na lang ng kiss para hindi ma-bad trip. Ginagawa mo ba yan? Siyempre, minsan-minsan. Tama, minsan-minsan. Para di ba bad trip? Bakit? Magkano ba naiuwi mo, ikaw, Kuya? Ano po, ma'am? Sorry. Magkano naiuwi mo ngayon na mataas ang presyo ng gas? Sa ngayon kasi, medyo bumaba na nga po Pero bumaba nga po, nawala naman ang pasok. Kumbaga, bakasyon po kasi kaya parang pahirapan pa rin sa biyahe. Magkano yung mababa? Student po. Magkano yung mababa? 500, 600, hanggang 700, gano'n. Talagang gano'n ang ceiling ngayon. Pero dati, nung hindi pa tumataas sa mahigit 100 pesos ang diesel, magkano naiuwi mo? Naka 1,000 pesos din po, naka 1,000 mahigit, gano'n. Wow, kahit pa paano, medyo sumasapat, ano? Opo. Kahit paano sa... Oo. Ayun. So, tanungin mo naman si Kuya, yung kapatid ayan yung kapatid, ayan. Kuya, ikaw na... Kuya, ikaw naman, pagka ikay nauwi, magkano na iuwi mo? Usually, 800. Aba, 800 pa. Medyo maganda-ganda. Kasi sampuan yung... yung jeep ko Mahaba-haba. Tapos, yung nauwi mo na 800, mga ilang oras mo nang binuno yun? Hapon na po yun. Simula umaga hanggang paggarahe na po yun. Anong oras ka ba umaga, Kuya? Bumipila kami ng alas 5. Tapos, ang uwi? Alas 8, alas 9. Oo. Kuya, nakatulong... nakatulong ba sa inyo yung ayuda ng gobyerno? Nakakuha na kayo ng ayuda? Kahit pa paano, naibsan yung sakit na nararamdaman sa diesel. Oo. So, ibig sabihin, anong ginawa mo sa 5,000 pesos? Sige nga, Kuya, kwento mo. Anong ginawa sa 5,000 pesos? Pang diesel. So ibig sabihin, hindi mo yun ginalaw. Inilaan mo talaga yun. Parang investment para sa diesel. Yes po. Oo, parang yun. Yun din kasi sabi ng misis Oo. Sabi niya, ilagay niya sa pang diesel mo para at least hindi ka masyadong mahirapan. Oo, parang yun yung pinapaikot mo na. Opo. So hanggang ngayon, napapaikot mo yun. Okay, doon ka na kaasa ngayon. At least may pondo lagi sa maghapong biyahe. Oo, sana ba ganun, Kuya, dapat ganun din ang gawin ng mga kapwa driver, para nang sa ganun hindi problema sa boundary,
Opo, ganun naman po ginagawa namin. Talagang naglalaan kami sa pang-diesel namin. Oo. So, ibig sabihin, malaking tulong na rin mula sa gobyerno yung naibigay sa inyo? Malaking tulong na rin, ano? Hindi, na dapat ay pahalagahan. Hindi porket may ayuda, gastos-gastos dito, ano? Dapat wala na munang ibang mapaggastusan yun, ano? Kaya nga po. Oo. Sana ulit para may pang another pondo na naman. Oo. Ilan na bang anak mo, kuya? 2 lang po. Oo. Mga nag-aaral na? Yes po. Yung isa college na, yung isa senior high na. Oo. Tapos si Mrs. nagtatrabaho? Yes po, nagtatrabaho. Ayun ang maganda. Pag may trabaho si Mrs. ano? Opo. Laking tulong. Oo. Parang nagtutulungan na talaga kami, literal. Oo. Sa gas. Oo. So, kahit papaano naiibsan na. Dati, kung nakaka-800 ka ngayon na mataas ang gasolina, how much more yung dati? Nakakamagkano ka? Nung wala sa pa. 1 Okay. 1 to 1.5, ganyan. Umabot ba ng 1.5? Depende po kung talagang sisipagan mo pa. Oo. Sa mga pagkakataon na ganong kita ninyo nung mga nakaraan, nakakapag-ipon po kayo sa ganon? Sa ngayon, hindi kami nakakaipon kasi... Yun dati. Tsaka maraming bayarin na bills, kuryente. Oo, pati yung dati pa, wala ding ipon. Wala talagang ipon. Okay. So, ikaw bilang medyo na ma-manage mo dahil meron kang katuwang sa financial aspect, kuya, ano ang maipapayo mo sa ibang driver na talaga namang sobra-sobra ang problema pagdating sa sa gas, sa taas ng presyo? Kailangan lang talagang magtiis. Unahin ng crudo, diesel, boundary. Oo nga. Bago ang kita. Oo. Okay, si kuya naman, oo. Okay, si kuya naman, Iza. Ito mismo si Kuyang Alan. Kuyang Alan, ikaw ba boundary din ba yung jeep na inilalabas mo? Opo. Boundary din? Okay. Boundary po. Ngayon po ba, kumusta yung boundary mo? Ganun pa rin ba yung boundary ng pinaglalabas mo o medyo bumaba na? Medyo bumaba ng konti. Ba't daw pinaba ng yung... Kasi sa taas ng kululo, kaya nagbaba ng konting boundary. Ikaw, Kuya Alan, kumusta ba ang nagiging labas mo nitong mga nakaraang araw? Okay lang po. Minsan may sumusobra, minsan yung sakto lang. Kapag sinipagan mo, tataas ng konting kita mo. Kasi sa diskarte lang ba? Diskarte lang Kuya Alan, para nang sa ganun kahit papano makatawid, 'di ba? Makatawid po sa kita. Oo, oo, pero wala pa naman na zero sa inyo siguro, no? Wala pa naman na zero, Kuya Alan. Wala pa naman po. Oo, simula nung tumaas yung gasolina o nung mga unang araw na zero kayo? Hindi naman. Oo. 87 ang presyo. Pero yun, Kuyang Alan, nung nagsimula yung taas ng presyo, kumusta ang nagiging labas, ang nagiging kita? Okay naman, hindi naman na zero. Hindi pa naman nasisiro kahit paano. Meron pa rin panguwi sa pamilya. Oo. Sino ba yung sinong nasama sa protesta? Wala naman, wala nasama sa inyo sa protesta. Wala po. Oo. Sumasali sa ganun. Pag sumali kami po, gutom kami. Oo, so hindi nasasali. Hindi nasali. Oo. Okay. Mapag-iingat pa kami pag sumali pa kami. Oo. Sige, Isa, bigay mo na sa ating mga kuyang drivers ang ating munting handog, pandagdag sa kanilang pagkain. Go ahead. Yes, May. Eto na nga. Habang nagsisyesta ang ating mga kasamang kuyang, narito ang konting regalo mula sa DZRH Operation Tulong. Eto po, Kuya Alan. Ayan. Pasa-pasa na. At Kuya Ryan. Ito ay kaunting tulong po mula sa DZRH Operation Tulong pang-ibsan sa mga kinakailangan. Salamat sa DZRH.
Ayan. Thank you sa groceries, mini groceries. Ayan, okay. So harinawa, kayo makabiyahe na po ha. Maraming salamat at ingat kayo lagi at laging uminom ng tubig. Kaway po kayo dun. Ayan, Miss May, at tutuloy na kami at etong pila ng kanilang jeep ay susunod na doon na magsasakay naman ng mga kababayan natin. Ayan po, mula pa rin dito sa Quiapo, Manila. Ito si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaway-kaway po! Ayan, maraming salamat. Ating team operation tulong. Ayan, munting handog lang yan. May bigas, may delata, may mga, sabi nga ni Isa, kukutin yung ating mga tsuper, no? Para hindi mainip sa kanilang pagbibiyahe. Mga kaibigan, babalik po tayo. Oras natin, 20 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada,
Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Unahin muna natin yung ating follow-up report doon po sa bumagsak na SF-260 trainer aircraft dyan po sa Maytuba, Benguet. Punta tayo sa Benguet, alamin natin ang detalye nito sa report ni RH41, Romy Gonzalez. Laki Romy Gon. Patuloy ang ginagawang investigation at patuloy pa rin ang ginagawang retrieval operation na makagawad ng PNP, Bureau of Fire at yung local disaster risk reduction and management office ng Tuba, Benguet, kaugnay nga sa pagbagsak kaninang 10:30 ng isang SF-260 aircraft ng Philippine Air Force na galing dyan sa may Fernando Air Base sa Lipa City patungo sana sa Baguio City, sa maglaland I believe sa Luacan Airport. Isa lamang ito sa 10 mga aircraft, training aircraft na Philippine Air Force na magtutungo sana dito sa lungsod ng Baguio. Kanina lang ay meron na tayo nakuhang identities ng mga nakasakay lula ng naturang bumagsak na aeroplano ng Philippine Air Force, pero mukhang officially ay hindi muna gustong ipalabas ng mga pamunaan ng Philippine Air Force dahil I believe ay papaalam muna sa kanilang mga kamag-anak. Unconscious sila nung natagpuan kanina doon sa may medyo matalahid na lugar, dyan sa may Mount Cabuyao. Sa Tuba, Benguet, mataas ito. Kung titignan mo pag nasa Baguio ka, yung dalawang parang radar sa tuktok nun. Doon mismo nangyari yon. At maraming mga taniman yung naturang lugar dahil yung area ay tinatamnan ng mga broccoli at iba pang uri ng... Ilan ang sakay niya na lakay Ramon? Dalawa. Dalawa. Isang babaeng piloto at isang male na uniform person kasamang May. Officially ay hindi muna natin babanggitin itong mga pangalan dahil yung mga authorities ng Philippine Air Force ang magko-confirm ng naturang so bagay. Training yan, trainer aircraft trainer aircraft ito ng Philippine Air Force, trainer aircraft. Yung SF-260 trainer aircraft ito. So nasa training nung nangyari, yung pag-crash. Sampu yan yung mga aircraft na yan galing sa Fernando Air Base sa Lipa City at patungo sana sa Baguio City. Oo. Tapos isa itong hindi na nakabalik. Or nakarating. Itong nakarating dahil doon pala sa tuktok ng bundok naglanding. But anyway, talagang mabilis naman, naging maagap itong mga rescue team mula sa Bureau of Fire Protection, PNP, at ng Tuba Municipal Risk Reduction and Management Office, at talagang kinordon nila yung lugar. At maraming mga nakakita kaninang mga kababayan po natin, mga magsaka, kung paano ang itsura ng natong aircraft bago ito bumagsak. Dahil ayon sa isang magsaka,
nagulat siya nang makita niya itong eroplano na parang dire-diretso sa kinalalagyan nito at later on ay nagulat na lang siya nang bigla itong bumagsak sa naturang lugar. So officially ay Hindi pa sasabihin yung pangalan, ano? Hindi pa binibigay. Pero meron na tayong pangalan dito. Meron na tayong pangalan at hindi mo officially siguro ang Philippine Air Force na lang yung PIO nila ang mabibigyan ng statement at kung ano yung disposisyon ng dalawang mga piloto na kadulan ng Nasaan na? Naialis na sa lugar? I believe. Kasi kanina pinaalis lahat ng mga media doon dahil para nakakasagabal na kanina. So magbibigay na lang sila ng official statement maya-maya na siguro kasamang May. Okay, antabayan na natin na Lakay Romigon. So yan muna latest na update mula dito sa lungsod ng Pino. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Romy Gonzalez. Samantala, punta naman tayo kay RH19 na Nolasco. Alamin natin may follow-up report dun sa hirit na TRO o Temporary Restraining Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Korte Suprema. Alamin natin, Tina, go ahead. Yes, Ms. May, nilinaw ng Korte Suprema na ang desyong nagbasura sa hirit ni Senador Ronald Bato de la Rosa na Temporary Restraining Order TRO ay upang mapigilan ng posibleng implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya ay para lamang sa hiling na interim relief at hindi pa ito ang pinal na pasya sa mismong pleading at motions ng mga partido. Pangunahing layunin ng inihaing manifestasyon ni De La Rosa na harangan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang DILG, DFA, Department of Justice, Philippine National Police, NBI, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines, Criminal Investigation and Detection Group sa pag-aresto sa kanya kung walang inilalabas na warrant ang lokal na korte sa Pilipinas. Partikular na tinutukoy sa hiling ng senador ang mga warrant na maaaring magmula sa ICC, pati na rin ang red notice na at diffusion mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Go ahead, Tina. Rosa, kasama rin sa orihinal na petisyon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating Executive Secretary Lucas Bersamin at iba pang opisyal. Matatandaan ang dalawa ang nanguna sa controversial na war on drugs ng Duterte administration na siyang isinailalim sa investigasyon ng ICC. Ayon sa Supreme Court Office of the Spokesperson, ilalabas at i-upload ang buong kopya ng resolusyon kasama ang mga hiwalay na concluding at dissenting opinions ng mga maestrado sa opisyal na website ng Korte Suprema sa darating na Lunes, May 25. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Punta muna tayo sa Senado. Senator Pia Cayetano itinalaga bilang bagong chair ng Senate Blue Ribbon Committee. Ibalita mo yan, RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Miss May, bago lang ito, itinalaga na si Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o yung mas kilala sa tawag na Senate Blue Ribbon Committee. Papalitan ni Senator Pia Cayetano si Senator Panpiluting Lacson. Una nito ay matunog na may toss-up sa pagitan ni na Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta kung sino ang itatalaga bilang chairperson ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o Senate Blue Ribbon Committee. Narito yung motion kanina, yung tumatayong majority leader ngayon, Senator Joel Villanueva. Motion of this representation pursuant to Rule 10, Section 13 of the Rules of the Senate, I move to elect the chairpersons of the Senate Permanent Committees. I so move, Mr. President. Is there any objection? Hearing none, please proceed. Senator Pia Cayetano as chairperson of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Vice Senator Panfilo Lacson. So move, Mr. President. Any objection? Hearing none, Senator Pia is hereby elected. Ang bahagi ng unang bahagi ng sesyon ngayong hapon habang isa-isa lang nagsasalita naman ang mga senador, hinggil naman doon pa rin sa nangyaring kaguluhan noong nakaraang Lakay Raymond.
Yes. Ano pang mga komite ang lalagyan na ng ng mga bagong chair? Ang pinakabago ay yung kay Committee on Foreign Relations na dati ay hawak ni Senador Erwin Tulfo ay ibinalik kay Senador Amy Marcos. Yung Committee Constitutional Amendments mula kay Senador Kiko Pangilinan ay ibinalik ulit kay Senador Robin Padilla. At si Senator Camille Villar ay Committee on Environment, retained sa kanya, at Government Corporation and Public Enterprises na dati ay hawak ng kanyang kapatid. At si Senator Mark Villar ay napunta din kay Senator Camille Villar. Okay, maraming salamat Lakay. Thank you. Yung ugong, marami pa rin yung ugong-ugong ng palitan ng lidrata. Pero in the meantime, sabi nila ay trabaho daw muna sa ngayon. Mukhang hindi. DZRH 20, Raymond Dadpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Lakay Raymond Dadpaz. Mula po sa Senado. Oras natin, 35 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiber Xers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 41 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon at sa bahaging ito ng ating programa, makausap na natin si Dr. Ron Jean Solante, infectious disease expert. Of course, pag-usapan natin yung kanina nga po binabanggit natin na pinaigting po ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng Department of Health yung pagbabantay sa mga lalong-lalo na sa mga border po ng ating bansa sa harap ng yung banta po ng Ebola virus. So meron pong earlier declaration ng World Health Organization, WHO, na public health emergency of international concern. Yan, ang pagkalat po ng strain itong Ebola virus, lalong-lalo po dyan sa Congo daw at sa Uganda. So alamin natin at mukhang inalerto na yung mga concerned agency po. So makakausap po natin Dr. Ron Jean Solante. Dr. Solante, sir, magandang hapon po. Good afternoon. Ayan, Dr. Solante. Magandang hapon po. Okay, wala. Nakapatch na ba tayo? Good afternoon, Dr. Solante. Pag-usapan po natin ito para nang sa ganun alam naman natin pagka po itong Ebola virus ay kumakalat, syempre yan po ay nakakabahala. At maging ang WHO ay nagbibigay na po ng babala, Lalong-lalo na sabi nga nila, it's a public health emergency of international concern. Ayan. Okay, so pahingi lang ng signal pag nandyan na si Dr. Ron Jean. Okay na? Nandyan na? Okay, sige, makausap po natin para nang sa ganun ayun okay na? Okay, sige, standby lang. At hingi tayo ng signal pagka nandyan na. Okay? Okay, standby lang po babalikan natin. Sandali lamang, oras natin, 43 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Fabcon, amoy nakaka-joyful!
Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour.
Oras po natin, 49 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Balikan muna natin yung crash site area nung pong SF-260 trainer aircraft, Diyan po sa Tuba, Benguet. At alamin natin ang sitwasyon ngayon doon sa pagtutok ng ating kasamang si RH41, si Romy Gonzales. Lakay Romy Gon? Yes, kasamang May. Medyo wala pa nagbibigay ng detalye update. pa. Detalye. Talagang, pero tapos na ba yung pag-rescue? Tapos na? I believe natapos na yan. Pero syempre, sinisecure nila yung aircraft kasi yun ang aside from yung dalawang piloto, nalula ng naturang SF-260 na trainer plane. Siyempre, binabantayan nila kung paano i-retrieve later on ng mga authorities itong bumagsak na aeroplano ng Philippine Air Force kasamang May. So, hindi pa nagbigay ng detalye din, kung pagkakakilanlan. Malamang yan, kasi mahirap yung puro speculation. Mas maganda yung official na statement galing sa mga authorities natin dahil sila nakakaalam para at least yung kumpleto, ano ba ang naging sanhi, paano ba nangyari bago ito bumagsak. Malalaman kasi yun sa black box lahat ng ano bang weather ngayon? Anong weather ngayon dyan sa Benguet? Alam mo, ganda ng weather kanina. Ganda. Oo, maliwaras ang panahon. Hindi masyado mainit. At nagulat nga kami, first time ulit in how many years na may ganyang aksidente ulit ng sasakyan panghimpapawid ang nag-crash dito sa area ng Benguet. Yung ili natin na-cover nun yung dun sa may area ng bukod nun, yung aeroplano na Philippine Airlines na bumagsak noon. And then, siyempre, yung may mga bumagsak na rin noon sa area ng Mountain Province sa tulad yung sinakyan ko ng helicopter. Sa eto na lang, yung pero kanina yung mga yung mga nakatawag nito. Meron talaga nakakita na mga magsasaka ba? Meron mga local residents. Nakita malapit, nila kung paano. Gano'ng kalayo yung mga local residents? Binagsakan niya ay parang mga taniman ba yan? Oo, taniman kasi ito Mga taniman ng mga highland vegetable ito, kasamang May. Talagang masukal, nasa taas ng bundok, may mga taniman, at talaga namang so malayo-layo yung mga kabahayan, malayo-layo o gano'ng mga ilang metro medyo malayo na konti. So parang puro mga puno, mga tanim, matalahib yung area. Kaya yung itsura nga ng parang buti nga hindi sumabog Buti nga hindi sumabog. Oo. Pero wala pa any initial details pa kung paano bumagsak. Yun ang talaga binabantayan natin ngayon. Nasaan ngayon? Nasa area pa? Nasa area pa? Negative. Pinalis kasi yung mga media doon dahil sabi nila nakakasagabal sa ginagawa nilang retrieval tsaka pag-secure ng area dahil siyempre yan very sensitive yung area pagkatapos ng ganong crash. Kailangan i-secure lahat kasamang May. Oo. Okay. So, antabayanan natin kay Romy Gon yung mga update mo dyan. So, yan muna latest na update. Ito si RH41 Romy Gonzales, Person DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Romy Gonzales. Okay, punta tayo sa Senado. Sige, punta muna tayo ng Senado. Saglit lang. Balikan natin si RH28 Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Yes, may emosyonal itong punong-puno ng emosyon itong Senate plenary. Ngayong hapon ito ay matapos
emosyonal na ilahad ni Senador Pia Cayetano ang kanilang naranasan noong panahon na nagkaroon ng putukan noong nakaraang linggo. Hindi nito tanggap yung salitang parang wala nang nangyari. Ito ay kasunod ng privilege speech ni Senador Risa Hontiveros na pagkatapos ng nangyari noong nakaraang linggo ay parang wala nang nangyari doon sa kanyang privilege speech. Ngunit paliwanag ng si Senador Risa ay ito ay balik dahil balik sa normal na yung kanilang trabaho dito sa Senado. Ngunit iba ang naging pagkaintindi ni Senador Pia Cayetano. Inilahad nito yung kanilang naranasan noong panahon na sila ay nagkakaroon ng pulong sa opisina ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan sila, sabi niya, nakulong sila kasama yung mga staff at talagang inabot sila ng katakot-takot na nervyos. Pakinggan natin yung kanyang pananalitang na ilang minuto lang ang nakalipas. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President. Bahagi ng pananalita ni Senador Pia Cayetano, kaya tumayo muli si Senador Risa Hontiveros at sinagot yung kanyang paratang na parang wala nang nangyari noong panahon na yun. At ang ibig sabihin ay bumabalik na sa normal ang trabaho dito sa Senado. Ito si RH20, una sa para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond Dadpas. Ayan, update natin mula po sa Senado. And bago tayo magtapos sa ating programa, i-announce lang po natin muli again ang ating pong pakikiramay sa pamilya po ng ating team leader na mayapang Ka Eddie Palay na ngayon po ay pansamantalang nakahimlay dyan po sa Floresco Heritage Memorial Heritage Park. Oo. Funeraria Floresco dyan po sa may Dagat-Dagatan Avenue sa Barangay Longos, Malabon City. So again, our sincere condolences at syempre ating pagkilala sa ating team leader na si Ka Eddie Palay. Para po dun sa ibang mga kamag-anak pa po at syempre mga kaibigan, ang huling gabi niya po ay bukas po, May 21 or May 21 ba? Tama. Okay, May 21, Thursday. At ililipat po, dadalhin po yung kanyang mga labi sa kanila po sa Cuyo, Palawan, doon po sa kanyang butihing ina. So, doon po sa ating team Operation Tulong. Yan, meron tayo hanggang bukas ng gabi, Thursday night. And mamaya po, para po sa ating pagpupugay, meron pong misa na gaganapin din para po sa ating lalong-lalo na sa hanay po ng ating mga team leaders, assistant team leaders ng Operation Tulong.
Ayan, magkita-kita po tayo doon. Huling pagpupugay, pagkilala sa almost 20 years nating nakasama birang team leader po ng this time ay Operation Tulong Matatag, no, si Ka Eddie Palay. Again, ulitin natin ha. So dadalhin po ang kanyang mga labi sa Cuyo, Palawan sa darating na araw po ng Biyernes. Doon po sa kanyang butihing ina kasama yung kanyang pamilya. At again, our condolences din kay Ka Steve Vasquez sa pagpanaw ng kanyang ama, si Esteban Perez Vasquez, Esteban Vasquez Sr. Ayan ang ating pakikiramay. Nakahimlay naman po dyan sa Holy Garden Memorial Park sa May Angono, Rizal. No? Again, ang ating pakikiramay para sa pamilya ng Sir Steve Vasquez mula pa rin sa DCRH Operation Tulong. Susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DCRH Break Time. Pansamantala ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin ganap na pong 4:00 ng hapon.